Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa tumadagdag na subscriber ng mga friend. Marami naman tayong topic ngayon, mga friend. Unahin natin si Trump. Bigay tayo reaction kay Trump. Incredible nation daw tayo, sabi ni Trump eh. Pero meron siyang advice sa Pilipinas. Nation with so much potential, but to truly succeed, you need to make big changes. First, end corruption. Drain the swamp like I did in America. Second, strengthen your military. No one will mess with a strong Philippines. And third, put your people first. Jobs, safety, and prosperity should be your mission. Believe me, nobody knows winning like I do. And if you take charge, the Philippines will be unstoppable. God bless the Philippines. Now go out there and make it happen. The Philippines is an incredible nation with so much potential, but to truly succeed, you need to make big changes. First, end corruption, drain the swamp. Ay nako, President Trump, you're barking at the wrong country. Paano ma-stop yung korupsyon dito, Sus Mariosep po? Yung mga politiko natin hindi naman para magsilbi sa bayan Di ba? Kung hindi, ubusin ang kaba ng bayan. Di ba mga boss? Wala na. Ito, mga friend. Ano kayang pakiramdam na kontraktor ka ng mga dinayang flood control projects? Tapos ang dami mong pera. Tapos ang sasarap ng pagkain nyo. Tapos ang dami nyong travel. Di masarap ang pakiramdam, friend. Tinatanong mo ba kung ano masarap ang pakiramdam? Ano kaya ang pakiramdam? Di masarap. At luxury items. Tapos ang daming arian. At magigising ka isang gabi. At marirealize mo na sa bawat pader at sulong ng bahay nyo. Hanggang sa bawat patak ng gasolina ng sports car mo. Hanggang sa bawat hibla ng luxury bags na kinukolekta mo ay mga iyak at panaghoy ng taong bayan na ninakawan mo. Ano kayang pakiramdam na kontraktor ka ng mga dinayang flood? Grabe, no mga friend. Yan na mismo yan, nangyayari ngayon sa atin. Diba? Kaya sa totoo lang mga friend, no? Hindi mo alam kung saan ka pupunta Kung si Juan de la Cruz. Puro magnanakaw, nakaupo sa pwesto Sa bagay, anong masasabi mo, di ba? Hindi naman mga gago yan para magsilbi sa bayan, kaya nga gumagastos yan pagdating ng eleksyon Dahil, ang ano sa atin mga friend, politika sa atin talaga negosyo napakagandang negosyo. Magnanakaw ka na, honorable ka pa. Sinita ni Pangulong Marcos ang mga ininspeksyong flood control project na kung hindi sira-sira ay pangit ang kalidad o hindi pa natapos. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkapa ni Pangulong Bongbong Marcos sa diking ito sa Kalumpit, Bulacan, yung simento rito, natudungog sa kamay. dismayado ang Pangulo dahil sira-sira, butas-butas at nakauslina ang mga bakal sa bahagyang ito ng dike sa Barangay Frances. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches, parang kalsada. Pero napansin din ng Pangulo, nagkaisla na sa gitna ng ilog. Ito yung isla sa gitna ng ilog. Kung makikita ninyo, tinubuan na ng mga damo, tinubuan na ng mga halaman. Ibig sabihin yan, ganyan nakababaw yung ilog na ito. Nagtataka ngayon ang presidente. Kasi ang dumarating daw na report sa kanila, nagkakaroon naman ng dredging dito. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito.
Inilabas ng Malacanang ang listahan ng 7 kontratistang nakasungkit ng mga flood control projects sa Barangay Francis Kalumpit mula 2022. 8 kontrata para sa 7 kumpanya ang nakalista. Ang halaga pag pinagsama-sama, mahigit kalahating bilyong piso. Lumabas din sa inspeksyon ng Pangulo na putol ang dike sa Kalumpit at may butas na 50 metro. Kaya pag umaapaw ang ilog, tumatagos ang tubig papunta sa Barangay Frances, lalo na kapag high tide. Ang naturang butas diretso sa bahay ni Edgar na 1 buwan ng lubog sa baha. So yung mag-high tide, ganyan kami, na sasapul ng tubig. Please, magawa yung dito na yan. So hindi nakatulong ang dike? Hindi. Tinapos floors. Kasi butas. Nagpasisid din ang Pangulo ng mga scuba divers sa Pampanga River sa Kalumpit at natuklasang makapal na ang putik sa ilalim at hindi na nakadikit ang beam sa anumang pundasyon o sheet pile support doon. Lumabas din sa pagsusuri na hindi siksik ang lupa bago binuhusan ng semento ang dike. Hindi rin pare-pareho ang kapal ng semento at posibleng mahina ang concrete mixture na ginamit ayon sa pagsusuri. Ayon sa palasyo, dapat na itong ayusin agad para hindi na lumaki pa ang pinsala na ngayaabot sa 100 metro. Sa Barangay Bulusan naman sa Kalumpit pa rin, sinita ng Pangulo ang Malaghost Project na proyektong inireport ng tapos kahit kulang pa ng 200 metro at butas-butas pa. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga Alam mo, Bongbong Marcos Jr., nung panahon ng tatay mo, walang ganyan. Tangina, hindi po pwede mga ganyang kontratista. Baka ma-firing squad sila. Ito yung mga ginawa ni Bongbong Marcos Sr. Ha? Puta, walang ganito. Yung tulay dito, tagal-tagal ng tulay dito sa ipil. Ang gaganda pa, ang titibay pa, oo. Hindi sila pwedeng magnanakaw eh. Kasi ang kausap nila, isa lang. Si Marcos. Tsaka yung talagang mga ano niya. Kaya nga maganda nung panahon ni Marcos eh. Sa totoo lang mga friends, sinasabi ko. Tsaka yun nga, paulit-ulit. Kung sa pagyaman ni Marcos, senior, may karapatang yumaman yung tao eh. Pinatakbo niya yung Pilipinas, 20 taon eh. Oh, walang kongreso, walang senado. Sige nga, walang vice president, walang buwisit. Oh. Yung Imelda City, yung pinatayuan ng Pok Arsiete, ang laki niyan, tubig yan eh. Oh, ilang ektarya yan na pinakongkreto ni Marcos yung karagatan. Kaya tawag ng panahon ni Marcos diyan, Imelda City. Oh, ang ganda niyan hanggang ngayon, oh, katibay. Oh, hindi kagaya ng pinagawa nito si Duterte, Dolomite Beach. Ang inang yan, oh. Kapal ng mukha talaga nito, Duterte sa totoo. Hindi ko pinupuri si Marcos sa hindi. Talagang yun eh. Yun eh. Kriminalidad ng panahon niya, hindi rin maano. Bakit? May curfew eh. Ha? Tsaka hindi umabot ng ganyan kalaki utang. Isang termino, puta na, trilyon-trilyon yung nautang nito si Duterte. Oh, ngayon eto na naman tayo. Wala ko talaga. Bakit wala karapatang mama ang Marcos, ha? Nga. Siya lang ang may hawak ng kwarta. Walang kongreso, walang senado, siya lang. Oh, magkano sweldo na isang senador? Magkano kada isa niyan? Nanakawin pa niyan. Ha? Eleksyon, magkano ginagastos kada eleksyon? Bilyon. Nung panahon niya, wala eleksyon. Eh, di ang laking tipid. Oh. Tsaka wala mga ganyang klaseng, tangina, grabe, oh. Ginaganon ni Bongbong yung simento, nadudurog sa kamay niya, parang pulburon. Tanginang yan. Ang kakapal ng mukha talaga, eh. Pero, tinatanungan nitong yung isa kanina, di ba? Paano raw nakakatulog itong mga to? Eh, di mahimbing yung mga hayop na yan. Naka-aircon pa yan. Tuloy natin. Bayan natin. Pangatlo ang St. Timothy sa 15 nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa nakalipas na 3 taon. Sinisikap pa namin kunin ang pahayag ng mga kumpanyang inilista ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal Pero alam niyo mga friend ha, ang ano ko lang dito, bakit ngayon lang to?
Bakit ngayon lang? Diba? Oo, na biglang nagkaroon ng ganyang klaseng investigasyon, no? Ngayon lang ba bumaha? Matagal na bumabaha, di ba? Oh. Oh, eto pa, oh. Si Bongo. O mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects nakuha ng kaanak ni Senator Bongo. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing Garapal, ano mga friend? Kakapal ng mukha eh. Kaya sabi ko nga, itong si Trump eh, he's barking at the wrong country. Oo. Mantakin niya yan, oh. Oh. Meron bang ganyan nung panahon ni Marcos Sr.? Wala. Martial law nga eh. Ngayon lahat, putain na magnanakaw. No? Hindi pwede nung panahon ni Marcos yan. Hindi pwede talaga. Ngayon talagang open eh. Open ang nakaw. Ito itong ginawa ni PBBM na ito, no, mga boss. Sana may makulong. Oh, eh marami nang inumpisang investigasyon si PBBM eh. Wala naman nakukulong. Oh. Hindi rin niya ginagalaw yung ano, Bongo. Asan na yung 51 billion na binigay ni Duterte doon sa anak niya si Pulong? Ano nangyari? Davao pala to, wala pa yung ano, oh. Puta, grabe. Tuloy mo. kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billion 2018. Oh, panahon pa ni Digong. Talagang boundary itong si Mr. Malakupit eh. Oh, sa totoo lang. Ano na eh? Wala na talaga. Pagka hindi na dispatchan ni Bongbong itong mga to, wala. Mata lang niya, walang latay. worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan niya ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, nagsampa na. Pero siya, una pa siya, warrant of arrest na si Trillanes. Wala pa nangyayari doon sa mga isinampa niyang kasong plunder dito kay Bongo tsaka kay Digong. No? You know, wala. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Para sa agenda, Hannah T. Grabe na mga boss. Lahat talaga ng galamay ni Duterte ay naging bilyonaryo. Hindi ho basta takin mo yung mga wala silang pakialam maski malunod sa baha eh. Basta yung bulsa nila lunod din sa kwarta. Ito, pakinggan natin tong kay nagkwentuhan yung tatlong idol ko eh. Si Chris
Christian Esguerra, si Barry Gutierrez, at saka itong si Secretary Ronald Llamas, no? At ang napapagkwento nila mga friend, yung mga magnanakaw na naman sa gobyerno, lalo-lalo na itong si Chis Escudero. Pakinggan natin. Senate President mismo, nahaharap dito sa... Actually, siya naman yung umamin, di ba? Dahil sa kanyang source, tumanggap siya ng campaign contribution. 30 million. Sa isang 30 million, no? Pero, 6 hours ago lang mo to. At merong 69,000. Mahigit pa, tumataas pa. 69,000 views. Nagka-interest ako eh. Talagang maganda yung usapan nilang tatlo. No? Talagang ang kakapal ng mukha nito. Hindi ho talaga sila nagsisilbi sa bayan. Tumutulong sila. Nag-aagawan sila sa kaban ng bayan. talagang compelling din yung kanyang paliwanag, no? Bakit ba tumututo kayo sa 1% lang hinakuha na nasa 5 billion, di ba? Talagang may demolition job laban sa kanya, no? Pero yung ganyan, mapapanagot ba yan? Tumanggap ka ng halaga, 30 million, campaign contribution, government contractor. Pinag-usapan namin yan sa Edo last week eh. Walang kwenta yung walang pinatunguhan yung usapan namin. Pero dahil nandito ko ngayon, baka meron. Klaro yung election code eh, di ba? Na bawal tumanggap ng anumang campaign contribution sa isang tao na merong government contracts. And obviously, yung isang contractor ay, di ba, may hawak ng mga government contracts. In fact, yung at anong dahilan para sa prohibition na yun? Exactly yung issue na nire-raise doon sa report na lumabas kay Senator Chis Escudero. Di ba na ang implikasyon, di ba dati 4 lang yata yung kontratang hawak, nung na-elect siya, biglang tumalon sa 40, mahigit, 50? 4 lang daw yung kontratang hawak. Nung na-elect si Chis Escudero, biglang tumalon, 40, 50. Puta, yan. Talaga sobrang kapal din ang mukha ng Chis Escudero. Gaganong-ganon, no? Oy, dapat yung Senado, magpa-hair follicle test lahat ng nandiyo dyan. Puta na. Ginawang dyan nagmamariwana sa loob. Kalahati pa yata, doon ginagawa sa probinsya niya ng Sorsogon. So, kahit na i-deny niya, sabihin niya, wala akong kinalaman dyan. Although, ang comment ko lang sa ganito sinasabi niya kasi wala akong alam tungkol sa negosyo ng taong yan, hindi ko pinakikialaman, etc. Kung wala kang alam sa negosyo, ba't ka tumanggap ng 30 million? Ibig sabihin, tatanggap ng 30 million sa tao, hindi mo man lang aalamin kung ano ba talaga ang negosyo nito, kung saan nanggaling yung 30. Kaya nga di ba, friend? Yan sinasabi ko. Walang gago na milyonaryo na magbibigay ng 30 milyon sa'yo nang walang inaasahang balik. Na 30 million na binibigay sa'yo? Ako, mas nakakaabala pa yun na willing pala siya tumanggap ng... Bakit hindi? willing pala siya tumanggap ng 30 million sa isang tao na wala siyang alam tungkol sa yung negosyong ginagawa. Ayop eh. But anyway, attorney, pag tinanong mo kasi kung saan galing yung 30 million, baka bawiin. Diba? Kagabi pala, kagabi pala, kausap ko si Attorney Mac. Ito yung isang pwedeng gamitin daw na hindi ko na sinasabing palusot. Siguro argument. Oo, lusot. Hindi yung depende raw doon sa nag-contribute. Kunwari, yung contractor as a company, yung isa naman as a person. Kunwari, Ronald Llamas. Totoo yun. Oo. Pero sabi ko, parang naglolokohan din tayo eh. Wala ba siya impluensya ng sarili niyong kumpanya? Pero malinaw palusot, kahit sa mo tignan. Palusot yun. Di ba? Malinaw naglolokohan. Oo. Diba? Pero legally, pwede bang gamitin lusot yun? Ako, isang posibleng defense yun na gagamitin. Although, ang sagot naman dyan, kung yung prosecution, yung tinatawag na piercing the veil of yung corporate fiction, di ba? Lalo na kung presidente siya. Pero itong pinag-uusapan na to, no? Tansya ko lang wala rin mangyayari. Hindi rin mapaparusahan si Honorable Chis Escudero. Nagtuturuan na yan eh. Si Villanueva, sabit din. Si
Sabi ninyo, Lord, Joel is Lord. Yan. Ano ba? Pati Panginoon ginagamit ito mga magnanakaw na to. Putangin na ito. Tuloy. Daw, di ba, nung kumpanya na tumanggap ng contracts, nung kumpanya. So pag gano'n, papasukin mo na yung intention behind the law, di ba? Wala namang pinag-iba yung ang nag-donate presidente at yung mismo o yung mismong kumpanya. Di ba? Pareho yung effect Di ba? Na parang nagkakaroon ng implikasyon na kaya ka nagko-contribute para ikaw ay mapaboran. Di ba? Sa mga kontratang pinapasok mo sa gobyerno. So, the same conflict of interest, di ba? The same possible Ganun lang naman kasimple talaga mga boss, di ba? Kung gusto mong makapasok ng gobyerno, alam mo na, contractor ka nga puta. Mantakin mo yung nakakuha niyang nag-donate ng 30 milyon na yan. 5.4 billion ang nakakuha kontrata. Ano lang yung 30 million na ibinigay kay Chis Escudero. Diba? Tapos titipirin mo yung materials, lahat. Pati labor ng mga tao. Negosyo nga itong politika Negosyo, hindi naman tanga yung mga putang nang yan. Napapasok sa politika ng ganun-ganun lang. Gaya mga bilyar. Kung maaari nga, buti natalo pa yung Ben Tulfo. Kundi tatlo yung Tulfo sa Senado diba? At, ewan. Minamalas-malas ang Pilipinas. Baka maging presidente pa. Tuloy. views, nag-aarags, regardless of kung saan nag-donate ay yung kumpanya mismo na nakapangalan dun sa kontrata o yung presidente ng kumpanya na yon. Di ba? Parang, ano na yun I mean, of course, kung ikaw yung abogado at maharap ka sa criminal case, gagamitin mo yon, di ba, na depensa. Pero ako tingin ko, dapat iset aside yung ganong klaseng depensa. Otherwise, wag na nating isang tabi na natin yung provision na yan dahil napakadaling iwasan yan. Diba? Yun yung punto Pero diba, attorney, yun ang trabaho ng mga abogado, magpalusot. Yun yung trabaho ng mga abogadong kumikita, hindi yung tulad. Talaga si Ronald Llamas, Diba, attorney, ng mga abogado di ba yung trabaho ng mga abogado magpalusot? Totoo naman, di ba? Tulad ko. Attorney, may isang issue rin dyan. Dahil kahit ikaw ay individual na nag-contribute ka sa isang politiko, dapat yung kinontribute mo hindi lalampas doon sa 5% ng iyong di ba may ganun? So ikaw naman yung may ipep. Posible. Oo. Pero kasi ngayon wala pa tayong hawak na mga ebidensya regarding yung kanyang total na di ba? Yes. Oo So yun ang isang kailangan silipin din. Halimbawa, si Harry Roque, si Idol, nagbigay siya ng 37 million campaign fund kay Vice President Sara. Nasa record yan. So ibig sabihin, yung 37 million, ay more hindi dapat nakapasok doon sa threshold. Tama. 5% ng kanyang taxable income. Diba? Ikaw, Barry, ako, kilala ko si Harry Roque, sigurado ko, hindi yun 5% ng kanyang taxable income. 10%? Or 2%? Baka si Mr. Supranational, ganun kayaman. Ang dami palang pera ni Harry Roque kung gano'n, no? 37 ba? Dahil yung bank account ni Harry Roque, nahanap dun sa kwarto ni Mr. Supranational sa Pogo Hub, di ba? So, pwede naman na mas mayaman talaga si Juan. Pwede. Wala naman ako naisip pahiwatig. Wala nga. Wala akong nag-gets ni isa Ang sarap pumanood dito sa mga totoo. May laman, di kagaya itong kay Libayan, wala. Puro galit kung ano pagsasabi. Parang wala na sa sarili. Pati si Atty. Claire, binibira niya ng binibira, ewan. Tuloy. Ito pala, paano kung imbestigahan talaga to ng matindi ng COMELEC? Hindi ba magkakaubusan dyan sa sa politika? Hindi ba common yan yung tumatanggap ng campaign contribution sa mga malalaking negosyante at marami sa kanila mayroong kontrata sa gobyerno?
May mga bago nga lumabas eh. Marami pang contractor yung nagbigay kay Cheese. Yun. May nagbigay ng 20 million, may nagbigay ng marami pang iba, no? Na may Puta na, boundary ka. Chis Escudero, marami pa palang nagbigay ng kontribusyon sa'yo, no? Kaya ka pala nanalo eh. Marami yata pambiling boto. Tuloy. Kaya talagang grabe pera siguro ni Chis Escudero. No? Plus ito pang ibinigay. Kung nabigyan pa to dito sa ginawa niya sa impeachment trial, yung forthwith eh naging fourth month. Hanggang wala ngayon, wala nang pag-asa yata, di ba? Pebrero. Pero pagdating ng Pebrero, i-acquit pa si Sara Duterte. Kung ba't hindi na lang sa Sandigan Bayan kasuhan eh, no? Sa ombudsman, no? Walang pag-asa sa Senado. Kakapalan talaga nila yung mukha yan. I-acquit at i-acquit yan. Si Sara Duterte. kontrata rin sa gobyerno. Ganun ba? So hindi lang ito si Lubiano. Meron pa daw iba. Kaya lumalabas na yan ngayon eh. Sa Rappler, yung paborito ni Christian, no? Oo, paborito natin. No? Oh, yan. Marami pang lumalabas ngayon. Mukhang bahagi itong kasama natin, Attorney Barren, demolition job eh, no? Dahil sinisi niya eh. Sinisi ni Cheese yung yung mga media eh. Oo. Na miyembro ng isang conspiracy sa isang demolition job. Maganda kay Senator Cheese, miski magaling magsasagot sa media, halata mo pag napipikon eh, no? Oo. Parang napapadalas yung singot eh. Diba? Tsaka napapainom na Napansin din pala ni Christian yung singot na singot si Chis Escudero eh, no? Tsaka yung maraming tubig. Oo, alam mo pag napipikon eh. Diba? Oo. Alam na maraming tubig. Ang hindi ko maintindihan talaga dito, mga abogado naman siya. And I'm sure may mga abogado siyang on staff, 'di ba, na nag-prepare nitong SOSE. Bakit nila pinasok yung mga pangalang 'yun? Na kung alam naman pala nilang may mga pending na mga contracts with the government. 'Di ba? Unang-una pa na top contributor pa niya. 'Di ba? Ako parang again, kanina pinag-uusapan natin impunity. Hindi mo maiwasang isipin na meron ng impunity pumapasok dito. May feeling na untouchable tayo. So okay lang nalagay natin sa SOSE yan. Di ba? Yes. Yes. Akala mo kasi, yun naman nature na impunity eh. Di ba? You can always get away with it. At hindi lang yun. Ang tingin mo, yung mga tao won't mind. Tingin mo yung mga tao ay hindi ka hahatulan. Yun yung nature na impunity. Ikaw mismo at yung mga ibang tao. Inisip ko tuloy yung mga politiko na syempre, di ba, nagsabit ng ano yan, yung mga kandidato ng SOSE. Baka inisip na iba, pwede ko ba bang hugutin yung sinabit yung SOSE? Baka may mga contractor pa doon. baka minumura na si Cheese ngayon. Yung mga ibang politiko. Pati sila madadamay. Oo, grabe. Pero grabe na yung sa impunity, no? Parang alam mong hindi ka masisilip eh, no? Kaya ilalagay mo na yung mga ganyang pangalan. Kahit pa paano naniniwala pa rin ako sa karma. Sabi nga ni Barry, mayroon na magagaling naman na abogado yan. Marami naman sila magagaling na abogado. And yet, in spite of that, nandito sila ngayon sa ganitong kumunoy. Ang tawag dyan, karma. Ganun ba? Ako, akala ko nga, kayang-kaya ni Chis Escudero yan. Baka si Chis Escudero kaya ganyan gumalaw, may hawak din na alas yung hayop na yun. O, di ba? Parang si Sara Duterte lang, di ba? Dito tayo sa Supreme Court. karma ginagamit ni Senator Edo eh. Akala ko kamapans lang eh. Medyo jinglish yun eh. Nilalimihan ko lang para magmukhang matalino. Oo. Pero naalala ko, sorry di ba nung kasal dati ni Senator Chase, di ba yung mga ninong-ninang who's who in Philippine business din? Siyempre. Wala akong naisip pahiwatig Wala akong sinasabi na ano yan potential conflict of interest. As in wala. Yung mga ganun ba, Christian, yung mga ligado nun, pwede ring silipin? Paano ganun? Papasok yun sa papasok yun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, di ba, attorney? Meron tayong crime sa revised penal code, indirect bribery, na actually meron ding presidential decree na pinaparusahan yun. Kung tumanggap ka ng regalo by reason of... May kaso rin yatang ganyan niya si Sara Duterte, bribery, di ba? Panunuhol. Pero wala eh. Ang tsura lang ng dating, ang puta na talagang isasalba siya nung mga
kampo ni Digong. Public office, kahit na walang kapalit kaagad. Bawal yun. Andun yung gago ngayon sa Kuwait, yung napakasipag na si Inday Sayad. Oo, andun, no? Pinaglolo ko yung mga ano doon. Pero maraming tanga rin pala sa Kuwait ng mga Pilipino, no? Ano yun, Diyos ko. Lord. Ba, yun yung point. Eh. Pero ang lusot kasi doon, hindi naman namin regalo yan dahil Senate President siya eh. Regalo namin yan dahil love talaga namin siya. Alam mo ba yun? Close talaga kami. Mga ganon, di ba? Yun yung... Ako naman. Yeah, pero in terms of optics, di ba? Umaga, nakita mo, oy, politiko ito, kinasal. Tapos yung mga ninong-ninang, who's who in Philippine business. Di ba? Ikaw mismo, ordinaryong tao, isipin mo. Oy, parang may conflict of interest yun. Ako, interesado ako dito, anong gagawin ng COMELEC? Eh, kasi in the past, overspending nga, nag-disqualify sila ng kandidato eh. Di ba? Ito, illegal campaign contribution eh. Pero tagal na rin ni Sara, ni Chis, tsaka si Hart ibang ilista, no? Mukhang ayaw buntisin ni Chis, si Hart. Gusto niya parating sexy. Na mayroong isang election offense eh. So ano gagawin nila? Di ba? Yun yung... Parang kahiyaan to, no? Sa Comelec pag wala silang ginawa. Kahiyaan ba ka mo, Christian? May hiya pa ba mga yan? Tangin na. Diyos ko. Pero pag pinag-uusapan nga natin kanina, Christian, Barney, pag talagang seseryosohin ng COMELEC ito, ang daming tatamaan. Totoo yun. Oo nga eh. Diba? Ang daming tatamaan. At yan ang tunay na crisis. Political crisis. Actually, dalawa, no? Maraming tatamaan dito sa campaign contribution. Number 2, doon sa flood control. Oo. Kasi ako napapansin ko, ibang politiko yung parang bida-bida pero pilit. Yung parang kailangan magmatapang. Para hindi naman sila... Ay naman, takin mong gulo yan, no? Kaya nga paulit-ulit ako eh. Nung napatalsik si Marcos Sr., ako lalong magkakaleche-leche. Itong Pilipinas na to. Tama. Ha? Lalong nagkabaon-baon. mapagsuspechahan. Pero parang ano eh, parang medyo pilit yung tapang eh. Napapansin nyo rin ba yun? Oo, mga ugok na tapang. Eh, mahirap kasi pag nanahimik ka eh. Baka isipin, guilty ka eh. Diba? So, Guilty ka, no? diba? Unahan mo Una. na. Diba? Habulin naman kayo. Diba? At sigurado ako yun, the past few days, ang daming mga politiko na inutusan ng kanilang mga abogado na pwede ba nabihin niyo uli yung sosi natin? Baka may mga ano dyan. Ang problema mga silip dyan. Ang problema submitted na eh. Tsaka public na eh, di ba? Hindi, nagawa mo na ng kwento. Diba? Kasi wala, basa nyo rito sa ano? Kasi isa sa mga dahilan ni Senator Cheese, meron demolition job laban sa kanya at gusto siyang tanggalin bilang Senate President para dun sa susunod na impeachment complaint. Wala akong sinasabi na naghahabi siya ng kwento bilang palusot ha. Wala akong sinasabing ganon. Baka talaga meron demolition. Yun ang bigat kaya sa mga to eh. Oh. Wala akong sinasabing naghahabi siya ng kwento. Eh, totoo naman naghahabi ng kwento to si Escudero na to. Oo. Ha? Demolition job kay Escudero. Sinisiraan daw siya. Tanga na. Siya sumira sa sarili niyan. Mula doon sa Portrait eh. Wasak na siya eh. Tapos ngayon, ituturo na naman niya. Meron gusto. Wala talaga. Parang ano lang din sila talaga, no? Parang Duterte lang din sila. Oo. Naghahanap sila kung saan sila, ano tawag dito? Pagbabalingan nung pagiging walang yan nila, naghahanap sila talaga ng kung saan totoo. Kaya tinuturo nito si Escudero, yung demolition job daw sa mga kongresista, di ba? Na ayaw, na gustong ma-impeach si Sara, di ba? Talagang ano na, tuloy. Yung job, oo. Saan ba patungo yan? Eh, sabi niya, kaya daw siya binabanatan, kaya siya dinedemolish, no? Dahil dun sa naging botohan sa impeachment. Dahil narindigan siya sa tama. Kayo talaga. Oo. Yun daw ang dahilan. Ikalawa, para daw mapigilan yung susunod na impeachment case sa 2026. So, parang ang dami niya sinasabi, no? Ang dami niya sinasabi. Oo. Talagang... pang Netflix, no? Oo. Impressive. Ako,
Di ba? Eh, kayo yung mga taga-UST, mas magaling kayo sa philo, di ba? So, mas alam niyo yung policy, di ba? Kaysa sa akin. Di ba? Kaso Attorney Barry, napansin ko lang. Puro syllogism eh. Puro syllogism ang binabanggit eh. Para namang Pwede ba naunawaan niya yung syllogism. Hindi, nagpapaano lang, nagmamagaling. Pero pansin ko lang Attorney Barry, yung sagot ni Senator Edu parang walang direction kanina, no? Parang classic example ng begging the question eh. Hinihintay ko sa mapupunta yung sinasabi, parang walang nangyari. Nantok na ba ito? Sigurado, pinapanood na naman to ni ano. Siya? Si Boy Hamon. Wala nang ginawa kundi maghamon ng maghamon. Itong si Libayan, oo. Ng debate. Wala nang pumapatol. Buti pinatulan pa ni Kristan. O, talo naman siya. Tuloy. Parang yung kay, ano naman, SP Cheese, di ba? Classic example ng argumentum ad hominem, di ba? Parang hindi sinasagot yung ano. Ang sinasabi, Lahat ito, pinaghahamon ni, ni Libayan. Itong tatlo na to. Pati si Richard Hidarian, hinamon. Wala na yata talaga. Dati tulpo ang inaano niya, no? Ngayon, matahimik si Libayan sa tulpo. Ano ba nangyari? hindi, paninira lang yan. di ba? Kayo naman. Hindi niya sinabi kung totoo, hindi. Sinabi lang niya, paninira yan. Bakit 1% ang binabanatan? Di ba? Ayun, what about teasing, di ba? What about teasing, di ba? Bakit yung 99% hindi nyo sinisilip? di ba? Grabe, no? Talagang pinaproject nila si Senator Cheese, eh, no? Pero ito mo di ba? Hindi, Yan yung ikatlo na pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Yan, di ba? Tama. Yan yung ikatlo sa succession. No? Tama. Tapos ginaganyan nyo. Puta, ikatlo pala sa succession niya, no? Yung Senate President na yan, ang puta, oh. Kamalas talaga ng Pilipinas, no? Kakampi nung pangalawang pinakamataas sa gobyerno, si Sara Duterte. Kakampi niya pa. Yung pangatlo, Chis Escudero. Puta yan. Ay, nako Lord. Magkulab na ho tayo. Mahalas talaga. Milagro. Kailangan. Bago tayo magkulab, ito, pakinggan nyo ito. Isa ring mapakagaling. Si Caldero. Ayaw nating maging presidente si BP Sara. Talunin nyo na lang sa 2028. Tagal, tapos kamay kay tayo. Nakinatin pa eh, pakinggan mo. Ayaw natin. Utang ina talaga, lintik din sa saywar na ito. Utang ina, lusot na lusot sa tanga. Pakinggan yung gago. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara. Talunin nyo na lang sa 2028. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara. Talunin nyo na lang sa 2028. Sira ulo. Talaga. Ay, ako. Mga friend, delikado, no? Sa maamoy. Baka tapos na eleksyon, eh. Baka, ha? Nakakamada na, eh. Tsaka itong mga gago na to, hindi naman mga tanga to. Para kumapit sa malambot na poste. Baka yari na, eh. Baka yari na. Mantakin mo, yan ang magiging laman ng Malacanang, yung mga halimaw na yan. Putang na. Ubos! At ubos. At pag nakabalik sa pwesto yan, anak ng putang na finish contract, mother pati daughter ka, PBBM ka. Magkulab na ho tayo. Shout out, Joriano. Karoks, ang dapat matodas na lahat ang mga salot na dutae para matahimik ang bansa. Paano nga ron dyan? Mary Chat, shout out, Kimo, in Thai language, ibig sabihin kulangot. Roelio Asuncion, shout out. Kay SP lahat ang problema, Karoks. Totoo. Roelio ulit, nilinis nila ang batas, Your Honor. Ngayon, your horror na kayo. Itik yan, Karoks. Di ba? Totoo. Kupista Bunao. Good evening po, kuya, at sa mahal po sa buhay at sa mga ka-warriors. Kuya, di pa po ba nagre-retiro itong si Aratilis, Martires? Nagretiro na. Matagal na naman. Kala ko po sa July, retired na po siya. Naway,
ang papalit sa kay Martires ay talagang makabayan. Wala na. Inimimili pa si Bongbong ng mali na naman siguro. Sana tama na mapili mo, Bongbong. Ha? Kunin mo si Dilima. Shelly Jaser, shout out ha. Mahiya naman kayong 19 ng mga senador. Ayan mga taga-UP yan. Makinig kayo. Makinig kayo ng mabuti. Lalo ka na, Escudero. At mga taga-Supreme Court. Kakapal nyo talaga. Si Sara Mary Grace Piatos Duterte, pinagtatanggol nyo. Totoo. Diba? Rogelio ulit, wala lahat yan, Karox. The only answer is the one and only PBBM, tapos lahat yan. Wala nga eh. Naghahanap ng project ng flood control. Chipista ulit Hala kuya, pwede rin pala akong tumakbo bilang senador kasi konti lang pala ang kailangan. Kuya, at mga ka-warriors, hiningi ko po ang boto ninyo. No joke. Chupista ulit Si Cheese manhid na ang mukha niyan. Kaya di na nakakaramdam ng kahihiyan. Si Sara kuya, ngayon ko lang po nakita si Inday Lustay na kung paano paikutin ang mata niya, parang may something na sa kanya. Totoo, matagal na nga baliw yan eh. Itong mga butante natin gusto binoboto, baliw. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss Rebma Apolinar, shout out. Ay, salamat friend totoo. Salamat sa pa-birthday mo sa akin Rebma Apolinar, shout out. May bago tayo subscriber, si Rebma. Sabi ni Friend Shelby, bumabati po ng advance happy birthday. Sa'yo aming Master Rocks, patuloy na magandang kalusugan. Salamat. Buo at laging masayang pamilya. At marami pong birthday ang mapagsamahan at mapagsalu-saluhan. Totoo, friend, salamat talaga. Invited ba kami sa Rocks? Beke naman, kahit po pritong tinapa at may kasamang pinisang kamatis na may itlog na pula po sa Rocks. Sarap niyan, friend. Talo-talo na, Tapos umuulan-ulan, may kasamang mainit na umuusok na kape. Tako! Ang gusto kong katerno niyan, friend, yung gatas ng kalabaw. Makain nga ngayon, sumuulan-ulan, tapos gatas ng kalabaw, sarap. Uwi natin kay Friend Shelby. Kasamang mainit na umuusok na kape. Naku po, Loleng. Sugod mga kapatid, Sister Grace, sana makisaya ka sa amin sa birthday ni Sir Rox. Utik yan, oo. Hanggang ngayon, hindi pa nagdidesisyon yung kagalang-galang na dyan sa amin. Baka nahihirapan mag-desisyon. Anyway, nihintay ko lang, babasahin ko po ang magiging desisyon ng aming judge, no? Pero umaasa ako, judge, mapapabor yan kasi napakasimpleng kaso. Meron bang kayamanan? Meron. Merong nagsosopang? Meron. Merong naapi? Meron. At hindi po pwede yung ginawa mo, bukas, gusto na nga kita i-vlog, walang niya ka Magpakumbaba ka at gawin ng tama at ngayon sa kalooban ng Diyos. To God be all the glory, Sir Rox. Wish you nothing but all the best for your birthday. Salamat, friend, talaga. Sa totoo lang. Kita mo kasi mabait si Lord di ba? Dito ako nilagay. So, nagkakakilala tayo. May all your good wishes and prayers be heard and be granted for your birthday. Bumabati po ng may saya at ngiti yung pongbasyang Team Tia Deli sa Sir Rox at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Mabuhay ka po, Sir Rox. God bless you and your family. God bless din ang family mo, Tia Deli, sa totoo lang. Sana marami pang swerteng dumating sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo at marami pang matulungan. Ganyan lang yan, friend.
Pag mapagbigay ka, mabilis ang balik. Pag swapang ka, kung ano na lang yung nandoon, wala na, hindi na madagdagan. Kasi nga, hindi mo binubukas ang palad mo eh. Kaya wala nang papasok. Di ba mga friend? Oo. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Ang gulo-gulo ng gobyerno natin ngayon. Ito pa ata ang gustong mangyari ng mga nasa gobyerno natin ngayon. Basta magkamal lang kami ng kwarta, bahala na kayo sa buhay ninyo. Kawawa ang mga Pilipino talaga. Tayo ang laging talo. Totoo yan, David. Michael, Edwin, Mike, shout out, my friend. Librado Ludovico, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Lintik na Duterte Supreme Court, mga tinamaan kayo ng kidlat, dapat sa inyo ay sunugin ng Panginoon Diyos, tamaan, kidlat, at nang matodas na kayong mga Dutertaning, mga halimaw, may ulo ni Librado. Ben Shervin ulit, Masasabi ko po sa topic ko po today, Sir Rox, tanging milagro lang po ng kamay ng Diyos ang tanging kasagutan po sa di masawatang puro kaguluhan po at mga binging tenga na may luga na mga nakaupong honorables. Totoo yan. Talagang sagad-sagad po sa buto ang kaitiman ng kanilang budhi, Sir Rox. Pera, kwarta, salapi, ang tunay pong salarin na siya pong humaharang at humahadlang para sa konting awa. At tama pong hustisya at isinisigaw ng taong bayan, Sir Rox. Puro po sila mga pipi, bulag at bingi. Ang mga buhayang pinutukan ng lintik ng mga leche. Ang silaw po ng kwarta, Sir Rox, ang bumabalandra, Diyos ay tanging dasal na lang po ang tangi nating pag-asa. Para po sa mga yawa ay tumbalentong at pulutin lahat sa burak ng kanal. Mga demonium impactum satanasium, matikman nyo lasana lahat at pagbayaran nyo lahat ang lupit ng tadhana, mga buwisit, mga leche, chupi, layas, mga buhayang hagum, puro kayo nakakasuka, mga buwisit. Nai-vlog ka na naman, Tia Delica eh. Shout out 3J Show. Pastor Jun Lagon, shout out. Udelia Alpiloro. Hi Sir Rox, ano ba meron ng mga Dutertaning na yan? Kwarta. Bakit di matapos ang panggugulo sa gobyerno nating kasawa na Sir Rox? Lord, ikaw na po bahala kahit kitang-kita na maling palakad dito tayo. Kapikon na sila. Ingat po. God bless us all po. God bless, Odelia. Noel Tengo, shout out Kumusta na po sa mga kapanalig? Tuloy lang po ang laban. Impeach Sara at sa lahat ng magnanakaw gamit ang flood control project. Mahirap yan, Noel. Dadaan sa butas. Lord. Pedro San Juan. Good evening, Karox. Tama po kayo, Karox. Tanging dasal na lang po ang ating magagawa patungo sa pagbabago ating inang bayan. Sapagkat puro tauhan ni Duterte ang nangingibabaw sa ating gobyerno. Nakakalungkot po kahit na administrasyon ni PBBM na ang nasa pwesto. Totoo. Parang ay nako. Noel Tenco. Nakakalungkot ang 13-0 ng Supreme Court at pati ang Senado hindi nakalampas sa mga gumagamit ng marijuana, kawawang Pilipinas. Totoo yan. Alberto Olaer, shout out Karoke, sabi ni Digong Duterte, pag maging presidente si Sara Duterte, mahal ko kayong lahat. Pagpapatayin, Karoke. Totoo. Roberto Sayat Senior, shout out. Wala nang parusa ang korupsyon at bribery, Mr. Cheese Villanueva. Roberto Leto, ang batas sa atin, hawak ng mga may pera. Totoo yan. Kalat ni Baya, shout out, my friend. Ramon Valencia. Bossing, hindi ako taga-UP, pero nang nagsalita yung profesor, kinalabutan ako nang banggitin yung fourth tweet at nagpalakpakan yung mga estudyante.
Standing ovation, Ramon, hindi lang basta palakpakan, no? Si Quezon kaya hindi tinablan. Wala na, hindi natatablan yan. Naka-bulletproof yung hayop. Ayan, bulletproof, tangina. Money-proof ang katawan niyan, balot. Ha? Forbing Peña, shout out. Salamat, Sir Rox, sabi niya. Mary Lebron, shout out. Ha? Good morning, ha. Mary Lebron ulit, oh. Sir Rox, bilyon-bilyon pala ang pera ng Pilipinas. Bakit naging sakim ang mga politiko? Bakit yung pera ng taong bayan ang ininteres nila? Yung mga kasakiman ng mga politiko, drug lord at sugarol at business tycoon tulad ni Villar lang ang gustong yumaman. Aanin kaya nila ang sobra-sobrang pera? Hindi sila nagsasawa sa amoy ng pera, Mary Lebron. Mary Lebron ulit ito. May hamon si Sir Kawaldis KC sa Plaza Miranda at 5 p.m. September 11, 2025. Hindi dadating yan si Chis Escudero. Marilo Pabianak, shout out ha. Good nun po tayo sa mga kawaryos. Opo nga eh. Kasi ang hirap i-give up na yung wala tayong nakamit na accountability sa mga namumuno ng bansa. Kaya kapit pa din na maipahayag ang damdamin lalo na sa mga kabataan. Nakakadismaya talaga. Kinahinatnan ng ipinaglalaban natin para sa katotohanan. Pero need po talaga itama ng Supreme Court ang tamang facts, kasi paano na yung mga susunod na henerasyon kung mali talaga pinagkuhanan ng facts. Wala silang pakialam dyan, basta bayad na sila, nagdesisyon na sila. Kaya yung maling facts, mali din ang desisyon. Nakataya din ang credibility ng SC dito kung hindi nila babaguhin at itatama ang kamalian. Wala credibility baka mo, ay nako. Bayad na nga yung credibility yung tinatawag. Mahal ang bayad daw sa credibility, ha? Kaya wala na silang pakialam kung wala na silang credibility. Magsisigaw man kayo dyan sa halap ng Supreme Court. May pulis naman, pagtatangguli sila, di ba? Isipin na lang nila mga Pilipino at kapakanan ng bansa para tanggapin ng tao lang sila. At kapakanan ng bansa para tanggapin ng tao lang sila nang nagkamali. Wala niya tanggapin nyo. Wala silang pakialam sa tao. Sa importante sa kanila, pera, di ba? Mission accomplished mga boss. Nakapag-collab na naman po tayo. Di ba? Ay, salamat ulit. Friend Shervin, totoo. Tsaka kay Rebma Apolinar. Salamat talaga. God bless na lang po. Ay, nako, Lord. Malapit na akong mag-69. Okinawa, Japan. Mag-konti na. Salamat sa Panginoon at maabot pa tayo ng ganyan. Yung iba, hindi na maabot yan, di ba? O sa panahon ngayon, ay, nako. Magandang gabi po, mga boss.